welcome back. Welcome back sa tanan. It's good to see you. Amen. Nalipay mi nga nakita mo pagbalik. The whole familia. Amen. Amen. Praise the Lord. Do you know Igsoon? Nothing's too hard for the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Kabalo ba mo igsoon nga walay lisod para sa hari sa tanang hari ug Dios sa tanang Dios. Do you know that you're not too hard for Him? Amen. Kabalo ba mo nga dili mo ing anak kalisod para sa Ginoo? Amen. The problems that we have with ourself and our flesh and the world and the devil is not too hard for the King of Kings and the Lord of Lords in your life. Amen. No, ang atong mga problema nga atong mga ginasagubang mahitungod sa ato ang karaang kinaiya, sa ato ang unod sa mahitong batok sa yawa o batok sa kalibutan, kay dili na siya lisod para sa hari sa tanang hari ug Dios sa tanang Dios. You know that? Kabalo mo ana? The Gaandar ni problem siya. that we have with each other is not too hard for Him. Hello. So ato mga kalisdanan, ang ato mga problema kadili gid nga na kalisod para sa Ginoo. Are you there? Napa mo diha? Your financial problems, they are not too hard for the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Ang atong mga problema sa atong salapi kay dili ing ana kalisod para sa Ginoo. Walay lisod sa Ginoo. Amen. Anybody home today? Naay tao dire? The problems in society, guess what? So ang mga problema sa atong katilingban, Is that too hard for the King of Kings lisod and the ba na Lord of para Lords? sa atong Ginoo? Your bana, is not too hard for the Lord. Amen. No, ang imong bana dili na lisod para sa Ginoo. Your asawa is not too hard for the Lord. Ang imong asawa di po na lisod para sa Ginoo. That's right. Sakto. Maujud. Diba? You're not too Amen. hard. Jan, your problems aren't too big for the Lord. Amen. Amen? Amen. We have to begin to understand Igsoon. When God said nothing's impossible, that's what He meant. Nothing's impossible. Amen. Nung kinahanglan nato masabtan nga sa diha nga ang Ginoo nag-ingon nga walay imposible, ningon ang Ginoo nga walay imposible, literal jud na wala jud imposible. Amen. I think Igsoon, if we really believed that nothing was impossible with God, it would radically change the way we do daily walk with God. Tinuod jud. No siguro kung nagtuog jud ta tinud-anay sa tong kaugalingon bitaw nga wala jud imposible sa Ginoo, radikal nga mausab ang ato ang paglakaw kauban sa Ginoo kada adlaw. Naagyoy kausaban, dakong kausaban. Amen. Kung tinuod jud ta nga nagtuo. Di ba? The problem, Igsoon, listen, it's time for the body of Christ to take their eyes off of themselves. Amen. No panahon na igsoon, kita nga lawas si Kristo nga atong kuhaon ang ato ang mga mata gikan sa atong pagtutok sa atong kaugalingon. You understand? Nasabtan nato? Take your eyes off of yourself and put your eyes on Jesus Cristo. No tangtanga ang imong mga pagpansin sa imong kaugalingon. No ayaw papansin sa imong kaugalingon igsoon. Buot pasabot ba ayaw lang tawa, ayaw tutuki ang imong kaugalingon. Tutuki si Jesucristo. What are the reasons that we cannot surrender to the Lord? What is your reason today? You cannot surrender to the Lord. Unsa may ato ang mga rason igsoon? Unsay imo ang rason? Nganong dili ta makatugyan sa tong kaugalingon sa Ginoo? Nganong di ta makasurrender? What reason is going through your mind right now? Sa karon, unsay mga gadagan sa inyong hunahuna? Let's wait, because some of our hunahuna is very hinay. Hinay kayo. So, uban na itong mga una-una kay hinay magdagan, no? Hinay mo tuyok. See, when you answer that question, Igsoon, if you don't see Jesus, all you're doing is looking at yourself and coming up with these excuses why you can't surrender. No, so kung imong hunahuna nga rason igsoon, then dili nimo makita si Jesus, no?
makanunay gyud ta nga adunay mga rason nga dili ta makatugyan sa atong kaugalingon, dili ta makasurrender diha sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Amen. Kruk 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 kruk. When you keep your eyes fixed on Jesus, you know nothing's impossible for you. Amen. No, pero kung atong tutukan si Jesucristo, kabalo ta nga wala gyud imposible para sa atoa. Amen. Amen. But we tend to like to focus on, I can't. No, pero kasagaran, kaya ang ato ang mabuhat kay ang ato ang gusto nato nga buhaton kasagaran I kay can't kai. dili nako mabuhat na, dili ko nako na kaya, dili nako na mabuhat kay kuan ingani manggug ko. Am I talking to somebody here today, brother? Naabay nakarelate? Amen. If you're waiting to be obedient to the Lord or serve in the ministry until you're perfect, Kung naghulat ka igsoon nga mahimo kang perpekto para magamit ka or makapangalagad ka sa Ginoo, kung naghulat ka nga kung kano sa pa ka ma-perfect or kano sa pa ka makaingon sa imong kaugalingon nga pwede na to, okay na to. No, nga makaingon ka sa imong kaugalingon nga obedient na ko enough, no? Maghulat yung kag taod-taod. you're going to be waiting a long time, Iksoon. Taas-taas gyud ang imong hulaton. Listen, let me tell you a secret. Come here, let me tell you a secret. Nada siya ingon nimo nga sekreto. The secret. You want to hear a secret? Yeah. Amen. Ganan mo makadungog og sekreto? The secret to maturity is daily obedience. Amen. No, so ang sikreto sa pagkahamtong igsoon kay adlaw-adlaw nga pagkamasinugtanon. Amen. Being obedient daily in the little mundane things, day after day after day. Ang pagkamasinugtanon sa mga gagmayng mga butang sa matag adlaw igsoon. Muna siya sikreto sa pagkahamtong. Kung may mutang masinugtanon sa gagmayng mga sugo sa Ginoo. Gagmayng mga butang The lang. way to please the Lord is being obedient day by day in the small things, in the mundane things. Amen. Ang pamaagi igsoon para nga mapahimuot nato ang Ginoo kay ang pamaagi ana kay ang mga gagmayng mga pagsunod nato sa mga gagmayng mga sugo sa Ginoo sa atoa adlaw-adlaw. Do you understand that? Nasabtan nato na? Does that make sense to you? Nagets nato? Amen. So in this ministry, in the fivefold ministry, So sa lima ka pilo nga buluhaton, we put a great emphasis on doing. no? Naatay ginabutang nga dako nga gibugaton sa pagbuhat, On what you do. no? Sa kung unsay atong ginabuhat. We put a great emphasis because James said, faith without works is dead. No, nganong ginatagaan nato og dako nga gibugaton ang mga buluhaton or ang pagbuhat nato sa mga buluhaton. Tungod kay si Santiago nagtudlo sa atoa nga ang pagtuo kung walay buhat patay. So I know you get tired of hearing this. So kabalo mi nga gikapoy na mog paminaw ani. You get tired of hearing surrender, 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 surrender. Kabalo mi nga usahay kapoy na maminaw og wali nga sige na lang surrender hangtod nga nay nagtuo nga pamatyon tang diri. But until we're all surrendered, you're going to hear surrender, 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 surrender. Pero igsoon hangtod nga makaton ta unsaon pag-surrender sa atong kinabuhi, magsige gyud gihapon tag kadungog og mensahe nga surrender. Because are you surrendered? Kay pangutana imong kaguli yun, surrender na ba ka? If you're not, you're going to keep hearing it. Di ba? Kay kung wala pa, dibot pasabot, magsige kita kadungog ani. Praise God. So the emphasis, I want you to understand why do we want you to do the work of the ministry? So gusto natong ay pasabot ba? Ngano nga ginatagaan o gibugaton ang pagtudlo dire nga mobuhat ta sa buluhaton sa Ginoo. Ikson, why do we want you involved in everything that we're doing? Nganong gusto nato nga mahimo kang kabahin sa tanan nga ato ang ginabuhat? Hallelujah. Why do we want you doing outreaches? Nganong gusto nato nga mokuyo ka sa pagpanglakaw? Why do we want you operating media cameras? Nganong gusto nato nga mahimo kang kabahin sa mga kamera?
sa media. Why do we want you taking turns with the children? Nganong gusto nato nga puli-puli ang magbantay ug magtudlo sa mga bata? Why do we want you to Saturdays to go minister to those less fortunate than yourself? Nganong gusto At nato? the Women's Center. Nganong gusto namo nga mahimo mong kabahin sa unsay ginabuhat sa Ginoo matag Sabado didto sa drop-in center sa mga kababayen-an? Why do we want you to operate the worship? Nganong gusto nato nga lain-lain pud ang mulingkod diri sa mag-operate sa computer? Why do we want you to come to leadership meetings and to come? Why do we want you to read books and give book reports? Nganong ginatagaan ta og mga book report? Nganong ginapabasa ta og mga libro? Nganong ginapa book report ta unsay tumong? The questioning zone is, why do we resist so hard these small things? No, ang pangutana igsuon nganong nagadumili ta nga grabe gyud nato pag dumili niining gagmay mga butang dili man tatapat yun. Pabasahon ra man kag libro, pabasahon ra man kag devotion. No, mag-Facebook na lang manggani ka, ato na lang dito sa Greater Works. Basta ang kanang maglisod jud kaayo ta, no? Why do we want you to come to church every Sunday? Nung anong ganahan ni nga naa ka sa simbahan kada Domingo. Where are your priorities, Igsoon? No asa ang atong prioridad igsoon? What is so important in your life that you can't come to church every Sunday? Unsa man- What is more important than Him? Unsa gyud di ay ang labaw nga prioridad nimo kaysa sa Ginoo? Nga makaingon ka nga mas importante gyud ni kaysa sa ako ang pag-adto simbahan. Mas importante gyud ni kaysa sa ako ang pagsimba sa Lord. Okay, so here's another secret. So mo po ni isa pa ka sikreto. Maturity will come through obedience in all these things I just spoke of. Ang pagkahamtong moabot siya sa ato igsoon pinaagi sa atong pagkamasinugtanon ni adtong mga giingon niya katong mga butang nga ginabuhat nato diri isip nga buluhaton. Are you understanding? Nasabtan nato? See, everybody wants to be mature, but nobody wants to pay the daily price to become mature. Di ba kitang tanan ganahan ta nga mohamtong. Ganahan ta mubuhat sa mga butang nga panghamtong. Pero dili tanan ganahan nga maglakaw sa ginagmay nga mga pagkamasinugtanon sa matag adlaw. Are you all understanding? Nasabtan nato? Ganahan ta managko, pero dili ta ganahan mabuhat There's sa a mga reason for gagmay. asking everyone who's here that says I'm a Christian to be involved in building relationships with one another, understanding that we're a family of God and we need one another. Amen. No adunay rason igsuon para natong tanan nga naa diri kung ikaw imong gitawag imong kaugalingon nga Kristohanon ko, naay rason igsuon ngano nga gusto nato nga mahimo kang kabahin sa tanan nga ato ang ginabuhat kay para magtukod ta og pagpakigrelasyon sa usag-usa ug magkailhanay ug motubo ang ato ang mga karakter. And your dad and your mom and your leaders are not trying to put guilt trips on you. They're not trying to condemn you. They're trying to help you to grow up and mature. Amen. No si daddy, si mommy, kami nga mga leader dili namo tumong nga tagaan mo og kanang pagbati nga gipakasad-an mo or para mag-guilty mo. Apan gusto lang namo nga matabangan mo nga motubo. How many of you are reading your Bible daily? Pila ninyo diri ang kada adlaw gyud nga nagabasa sa inyo ang Biblia? How many of you have a prayer life daily? Pila ninyo diri nga naamoy kinabuhi nga may nampuon kada adlaw? How many of you are reading the daily devotionals every day? Pila man nato diri ang kada adlaw nagabasa sa devotional nga gina-post? Because I ask questions and you don't answer, so I know you're not reading it. Kaya di ba nagapangutana siya og mga pangutana unya walay makatubag, buot pasabot, I'm not pointing at you. naagyoy wala nagbasa. Naay mga nagbasa, You napoy think mga I'm mad? napoy mga wala I'm, gabasa. I'm sad. It breaks my heart because I ask myself, where is my children's priority? No nagtuo ta nga suko siya tungod kay nagsulti siya niining mga butanga dili nasubo siya. Tungod kay ang iya ang kasing-kasing iyang pangutana nga asa di ay ang prioridad sa akong mga anak. I know that we don't understand English, but how much trouble is it to go in and cut and paste the daily devotional English, cut and paste it to Google Translate and to see what it says in Cebuano. No kabalo man siya nga nasayod si daddy nga kita tanan dili makabasa or makasabot og English ing anak gyud, pero unsa man gyud kalisod nga magkat-on ta nga i-copy ug i-paste sa Google Translate para mahimong Cebuano. And- Pwede man nato i-translate. And our excuse is, I don't have time.
Then ang ato ang rason kay wala tay oras, wala tay Or it's too panahon. much trouble? Too much trouble? Lisod ba? Lisod ba jud ang ginapabuhat sa Are ato you- ah? am I trying to make you feel guilty? No. No, ginaingon ba ni Daddy kay para mabati nato nga sad-an ta dili. If you don't obey the things that we're asking you to do, the small things that we ask you to do all the time, how are you going to grow? How are you going to mature, Igsoon? Correct. No, kung dili ta mahimong masinugtanon sa pagbuhat sa mga gagmay mga butang nga ginasugo sa ato adire, ginahatag nga assignment sa ato unsaon nimo pagtubo? Nagtuo jud ka nga motubo ka? Okay, and all of us, you've been here a while, you've seen those people who come and they fell back away from their walk with God. Why did they fall away? I'm going to tell you, the number one reason is they decided I'm not going to do the small things I need to do every day. No, kadaghanan nato diri ubay-ubay naman ta no nga ubay-ubay nato diri kay taod-taod na ta nga naani ini nga pamilya ug daghan na kayo tang mga igsuon nga nakita nga mibiya sa ilang pagpakirelasyon ug pagpangalagad sa Ginoo nganuman. No, ang rason ngano nga nibalik sila sa kalibutan tungod kay dili sila masinugtanon nga mubuhat sa gagmayng mga butang nga ginapabuhat sa ilaa. Sila mismo desisyon silang kaugalingon. It always starts with the small disobedience. May desisyon sila silang Always. kaugalingon nga ay dili ko musugot anang ilang mga gipangtudlo diha, dili ko musunod. Magsugod gyud sa tanan sa gagmay nga mga butang igsoon. Listen, fathers, you have children. Mga amahan, di You ba naman must mga anak? discipline your children. Kinahanglan You ninyong must. disiplinahon ang inyong anak, mga anak. You must understand how important disciplining your children is. Kinahanglan ninyong masabtan unsa ka importante ang pagdisiplina sa mga bata. To teach them discipline. Nga tudluan sila og disiplina. Because if they're undisciplined, because the father, you have to understand how important you are as a father. I'm not trying to point fingers at the few fathers we have. I'm talking to all fathers everywhere, Amen. even those in video. If we don't understand the importance of the role of the father in teaching their children discipline, those children will grow up undisciplined. And then it's easy for them to fall away from their walk with the Lord because they have not learned discipline. No, so importante dili ni siya para pagpangigo sa gagmay mga gamay nga panon sa atong mga papa nga naa diri apan para ni siya sa tanan nga mga papa bisan pa man sa mga makakitaan ni nga video tungod kay wala ta kasabot kung unsa ka importante ang papel sa usa ka amahan sa pagkadisiplinado ug pagpangalagad sa usa ka bata diha sa Ginoo. Kay kung ang bata dili siya matudluan sa iyang pagkabata sa pagkadisiplinado, nagtuo ta nga ini kadako ana maninuod na silang pagpangalagad sa Ginoo. Do not expect your asawas to do all the disciplining. No, dili ta dapat isip nga mga bana ug mga amahan, dili ta dapat nga mo salig lang sa to ang mga asawa ug sa mga mama nga mauray mo buhat sa tanan nga pagkusi. And if you're a marshmallow mother, you need to discipline your children as well. Ug kung ikaw pod usa ka inahan nga humok nga dali ra maluoy sa Okay. iyang anak, kinahanglan pud ta makat-on nga mo panton ug mo disiplina sa mga bata. Excellent. Understand why am I saying this? Kinahanglan nga sabto nato nganong ginasulti niya ni. In the church, if you don't learn discipline, you will go astray. Kay bisan gani sa lawas ni Kristo, kung dili ka kabalo og disiplina, kung di ka madisiplina, magkaguliyang gyud ka, magsalimuang ka. If we don't raise our children in discipline in the Lord, they will go astray. Kung dili nato patubuon og padakon ang atong mga bata, no, ang atong mga kabataan sa disiplina ug pagpanton diha sa Ginoo, kanang mga bataa inig kadako, ikaw mo ipriso ana, ibaligya ka. Are you all understanding? Nasabtan nato? Sige kag piyansa ana. I'm not pointing fingers at you, fathers. Please Wala. understand. Sabto nato igsuon nga wala ta nagtudlo-tudlo or wala ta nagpaigo sa mga amahan. I'm talking to all of us learning discipline in our walk with the Lord. Amen. Apa nagiskot ni siya mahitungod sa pagkat-on kitang tanan, isip ka Kristohanon, nagtawag ta sa nang kaugalingon, nga Kristohanon, magkat-on ta nga mahimong disiplinado nga Kristohanon. Okay. So what we need to understand is what is the motivation in our heart to be disciplined? No, so unsa ang atong kinahanglan nga masabtan ngano man nga
Importante nga masabtan nato unsay motibasyon nganong kinahanglan man ta nga makaton mahimong disiplinado nga Kristohanon. Is it if we're a good boy and girl, then we'll get something from the Lord? No, buot pasabot ba ana kung buutan ta lantawon tubangan sa Ginoo kay moingon ba siya nga buutan ni siya panalinginan nato ni. Agi ba sa reward? Mo ba motivation nato? I go to church because it's my duty. No, mosimba ko kay trabaho man ako ni. Okay, why do we want to be obedient to the Lord? What does the Lord say about obedience? No, ngano man, nganong unsa may motibasyon nato sa tong kasing-kasing, nganong ganahan ta nga mahimutang masinugtanon? Unsay giingon sa Ginoo mahitungod sa pagkamasinugtanon? If you love me, You will keep my commandments. you will Obey my commandments. obey me. Amen. Diba ningon siya sa iyang pulong It's sa that Juan? simple. Kung nahigugma ta sa iya, musunod ta niya. Correct. It's that simple, Igsoon. Nga na, If you sa love me, kasimple. you will obey me. Kung nahigugma ta, ganahan jud ta mahimong masinugtanon sa Ginoo kung nahigugma ta. So what is he implying? So unsay iya ang gusto nga ipaabot sa atoa? If you don't obey me, what's he implying? So unsay iyang ginapasabot? Unsay ang gusto nga ipaabot? Kung wala ka nagsunod nako, dili ko You nimo don't love love. me. Mao jud ang mensahe nato. Do you want to be obedient to the Lord? Ganahan ba ka igsoon nga mahimo kang masinugtanon sa Ginoo? Because we're teaching you week by week, day by day, how to walk in the Spirit. But if you don't apply what you're being taught, then it won't work for you, Igsoon. No kay kada semana diri igsoon kung tigpaminaw lang gyud unta ta sa mga wali, ug kada adlaw ginatudluan ta unsaon nga maglakaw ta sa Ginoo. Pero kung magdumili ta tungod kay dili ta mo aplikar sa kung unsay ginawali, dili gyud ka mabenepisyohan. And I can't force you to apply Ug it. dili man gyud pug ka mapugos. And the nga buhaton. Lord, He won't force you. Okay, ang Ginoo igsoon dili man kaniya pugson. And He'll let you just continue to be babies. No, tugutan ra gyud ka, pasagdaan ra gyud ka sa Ginoo nga magpabilin kang puya. So what I'm trying to teach you all is what the Word of God says, not what I say. So unsa ang ginasulayan niya nga ginabuhat mao ang pagtudlo sa atoa, unsa ang ginaingon sa pulong sa Ginoo, dili na gikan sa iya. So when you're not here on a Sunday and you miss out on the message, you're missing out on another step that we're all going together as a family in maturing together and growing in our obedience in the Lord. Amen. No, so kung wala ka diri madomingo igsoon kay mapakyas ka sa pagkadungog sa sunod nga likang gikan atong Sab or Domingo nga imo ang giapilan, wala nakakabalo unsay sunod nga step. Asa naman sila? No, dili mababiyaan ka sa kung unsay ginabuhat sa Ginoo nga pagpatubo sa Ginoo sa atoa diha sa pagkamasinugtanon ug pagpatay sa tong kaugalingon nga mga unod. Nobody's trying to condemn anyone. No, wala man nato ginaduot ang usag-usa, wala nato ginabira pa ubos ang usag-usa. We're just trying to help you, Igsoon, Ginasulayan lang nato ba nga matabangan ang usag-usa igsoon. to be an overcomer. Nga mahimo ta nga madaugon. That's why we want you to be an overcomer. No, so mao na ang rason nga nung gusto nato nga mahimo kang madaugon. But that will require you to be obedient Amen. every day. Apan nagkinahanglan na siya nga mahimo kang masinugtanon kada adlaw. Okay, so you know the Word of God, it says, walk in the Spirit and you will not fulfill the lust of the flesh, right? No, so kung ingon ang Biblia nga maglakaw ta sa espiritu uban ang espiritu sa Dios aron nga dili nato mabuhat ang mga tawag sa ato ang unod nung kailibgon. Igson, have you ever wondered what does that mean to walk in the Spirit? Nakauna-huna ba mo igsoon or nakapangutana ba mo sa inyong kagalingon unsay but pasabot nga maglakaw sa espiritu? Have you ever wondered what that means? Namoy nga ana nga mga pagpangutana, namoy mga paghuna-huna nga sibot pasabot maglakaw ang Okay, espiritu. walk in the Spirit. The implication is if we walk in the Spirit, we won't fulfill the lust of the flesh. No, so ang buot pasabot nga kung maglakaw ta sa espiritu dili nato mabuhat ang mga tawag sa ato ang unod dong kailibgon. So how many of us struggle daily with the flesh? Pila man nato diri nga kada adlaw na ay pakigbisog sa unod. Bernadette Pwede pa was like, upat.
I'm teasing you, Bernadette. How many we struggle daily in fulfilling the lust of the flesh? Nung pila man nato diri nga naglisod ta, nga, kanabitaw, naglisod ta nga dumilian, ang tinguha, ang kauhaw sa mga unod. What does the lust of the flesh look like? Unsa itsura sa kaulag sa unod? Is it fornication, adultery, No? Pagpanapaw Murder. ba? Pagpatay, idolatry? pagpakighilawas gawa sa Yeah, it's all of kaminyoon. those things. But what we fail to understand, the lust of the flesh is disobedience in the small things. No, apan ang wala nato nasabtan igsoon, kay apil di ay niining kaulag sa unod or kining mga kauhaw o kagutom niining mga unod nato or karaan natong kinaiya, apil niini ang ato ang dili pagkamasinugtanon sa jutay nga mga butang. The small things that we're asking you to do all the time. Ang mga gagmayng mga butang nga ginapabuhat sa atoa. James calls it the sin of omission. Si Santiago, ang tawag niya ana sa dili pagbuhat sa iyang angay nga buhaton. The flesh screams at you, I don't wanna pray! Diba? Kaya ang unod, magsagit yun na siya sa imuha. Dili ko ganahan magampo. I don't wanna read my Bible! Di ko ganahan magbasag Biblia. Pero pag Facebook, abong tagay, oy. Bilaran? Are you understand? Are you relating to this and so on? Hallelujah. Gilbert, don't look so innocent back there. So every time we give in to the small things, that is the lust of the flesh. No, so matagi gayon igsuon nga mobigay ta niining gagmay mga butang mo na itsura sa kaulag sa unod. And as long as we're giving in to the lust of the flesh, we are not walking in the Spirit. No hangtod nga nagapauraray ta ug nagapaundayunay ginapaundayuna nato ang kining mga gagmay mga kaibog sa atong unod, wala gyud ta tinuod nga naglakaw sa espiritu, bahala pag speak in tongues ka. So by definition, walking in the Spirit is obedience to the Spirit. So buot pa sa buot igsoon, ang definisyon sa paglakaw sa espiritu or ang pagdumili sa unod kay mao ang pag-uban or pagsunod pagkamasinugtanon sa Espiritu Santo. Are you understanding? Nasabtan nato igsoon? Okay, Galatians 5:16. You got it Galatians there? 5:16. Okay, listen. Apostle Paul saying, but I say, walk. This is instruction for everyone here. No, susugo kini igsoon para natong tanan. Walk and live habitually in the Holy Spirit, responding to Him, and controlled and guided by the Spirit. Naningon sa diha, apan, si Pablo ni nagingon, apan ako nagasulti, paglakaw ug pagkinabuhi nga makanunayon, diha sa balahang espiritu, nagpasabot nga mahimutang mutubag kaniya, nga kinontrolan, ug giniyahan sa Espiritu Santo. Are you giving control of your life to the Holy Spirit? Ato bang ginahatag ang pagbuot, pagkontrol sa to ang kinabuhi sa balang espiritu? Or are you keeping control of your life? Or kita ba mo'y nagakontrolar sa to ang kinabuhi? Kita ba yung naghatag og pagbulutan sa to ang kinabuhi? Why are you so quiet? Nganong hilom ta? Kasi ga-control si Holy Spirit or kita sa to ang kinabuhi? See, if you're still in control, Igsoon, you better listen. If you're still in control, No, you're po- in disobedience. No, igsoon, bisan pag midya-midya na, mingon ta nga 50-50. 50 kang Holy Spirit, 50 ako. No? Kung dili pag yun si Holy Spirit ang kinatibukan nga gabuot sa atoa, masinupakon gyud ta. Rebelyoso ta. If you refuse to give up control, what do you call that? No, kung magdumili ta sa pagtugyan sa ato ang kontrol sa atong kaugalingon, unsay tawag nato? Unsay tawag?
And what will that lead to? Asa man na padulong? Huh? What? Nilo? Unsa nil? Unsa maingon? What would that lead to? Flesh. Led by the flesh. Lust of the flesh. So padulong gyud siya nga ang giya nato, ang tawag ra gyud sa tong unod, unsay ganahan nato buhaton. Verse 17. Sa 17. For the desires of the flesh are opposed to the Holy Spirit, and the desires of the Spirit opposed to the flesh. Tungod kay ang mga tinguha sa unod batok sa balaang espiritu ug ang mga tinguha sa Espiritu Santo batok sa unod. For these are antagonistic to each other, continually withstanding in conflict with each other, so that you are not free, but you are prevented from doing what you desire to do. Tungod kay kining duha batok sa usag-usa, kanunay nga nagsumpaki o kanunay nga anaa sa pagka-sumpaki sa usag-usa, aron nga dili ka mahimong gawas nun apan mapugnan ka nga mobuhat sa kung unsa ang gusto nimong buhaton. So, do you want to be free Karon igso, ano pangutana, ganahan ka mahimong gawas from nun? the flesh? Gikan sa imong kagaling unod? It requires daily obedience in the small things. Nagkinahanglan gyud siya nga mahimo tang gawas nun, mahimo tang masinugtanon sa gagmayng mga butang. Is somebody forcing you not to pray? Naabay gapugos nimo nga dili ka magampo? Gipugos ka. Somebody Nga. forcing you not to pray? Naabay nagpugos nimo nga ayog ampo? Gipugos ka nga di ka or magampo? Somebody forcing you not to read your Bible? Naabay nagpugos nimo nga dili ka magbasa og Bible? Somebody forcing you not to be part of the ministry and the family? They forcing you not to do it? Naabay nagpugos nimo nga ayog apil anang ila ang mga buluhaton, ayog apil ana nila. Somebody forcing you not to go to church every Naabay week? nagpugong nimo nga mosimba? Naabay nagingon nga ayog Who's simba? in control of your decisions? So kinsa may magbuot sa imong mga desisyon? Kinsa mo buhat sa imong desisyon? Well, who's in control? Kinsa? Si Did you Samuel? give control over to the flesh or to Satan? No, ningon ba ka sa yawa nga, ning ikaw na bahala og buot no nako karong adlaw. Ha? Ningon ba ta ana? Ningon ka ana? Imo na bang gitugyan ang imong pagbulutan sa yawa ug sa imong unod? Who's controlling your daily decisions, Igsoon? So buot pa sabot matag adlaw sa imong mga desisyon kinsa magbuot? Kinsa mo control? Who's responsible for your daily Kinsa decisions? responsable sa imong kaugalingong personal nga mga desisyon? Kinsa? Para sa imo Sa imong kaugalingon kinsa? Kinsa mo desisyon sa imo Alangan mo ingon ka nga, unsay akong suoton? What? Unsay akong kanon? Tanan na lang imong ikwan? Ana? Di ba ikaw jud gihapon mo desisyon? Tinuod. Di ba? Kita ra man gyud. Hey, I love you. Trying to help you. Nung naigugma siya sa ato ay igsuon, ganahan lang gyud siya nga tabangan ka. We're all in this together. I have the same struggles you have every day too. I have the Amen. same exact ones. No dungan ta ani igsuon pareha ta tanan nga adunay mga kalisdanan. Magwali Jaira. Amen. Okay. Verse 18. But if you are guided, led by the Holy Spirit, you are not subject to the law. Amen. Nung apan, kung giniyahan, tinultulan ka sa balaang espiritu, dili na ka ilalom sa balaod. So who is guiding you? So, kinsa man ang nagiya kanimo? Who has the decision to either led by the Holy Spirit or led by the flesh? So, kinsa man ang mo desisyon para sa imong kagalingon kung kang kinsa ka magpagiya, kang Holy Spirit or sa imo ang unod. Kinsa mo desisyon, ana? Oh, Diba? the devil made me do it. Dili man ta pwede mo ingon nga, ang siyawa man gud di akong gituklod. No, the devil didn't make you do it. The devil maybe tempted you, but you said, okay. Oh. Wala ka Okay. gipugos sa yawa. Wala ka niya, dili ang yawa mo nagtuklod nimo nga murag pareha atong bata nga akong nailhan ba, yang nayabuan tong keyboard ug Milo ingon siya gituklod ko sa lamok. Di ba imposible kaayo? Tinuod nga wala ka gisugo sa yawa. Gitintal ka. Dili ang yawa mo nagbira nimo nga nagalgal na ba, wa ka giana sa yawa. So Ikaw mo it's- niingon nga, okay, wala ka niingon og no. So Ixon, walking in the Kanaragidesya. Spirit is not some great mystery. It's just day-to-day obedience in the small things we know we're supposed to do.
So ang paglakaw sa espiritu igsoon dili gid siya ing ana ka komplikado bitaw nga 1 plus 1 to the power of x minus x to the ing ana dili nga ana ka komplikado ang paglakaw sa espiritu. Sayon ra gyud ay kaayo ang pagkamasinugtanon sa juday nga mga butang nga ginapabuhat sa Ginoo sa atoa. See, the flesh is opposed to the spirit and the spirit opposed to the flesh. So you must understand these daily temptations, they're never going to go away. Your flesh is always going to scream at you, I want my way now. No, so kinahanglan gyud nato ibutang isilsil gyud na nato sa atong mga limpatakan igsuon nga ang unod ug ang espiritu di gyud na sila magsabay. Kontra gyud na sila always. And kinahanglan po nato itatak sa atong mga limpatakan nga ang atong unod kanunay gyud na siya nga mutintal sa ato nga dili ko ganahan sa unsay gusto sa Espiritu Santo. Ako'y magbuot karon dayon. Kinahanglan karon dayon. Di ba? Right, Lika? Our flesh will always say, no, I don't want to. Diba? Kaya ang atong unod, dili gyud na siya ganahan mo sunod did you sa like unsay that, sugo Bernadette? sa Espiritu Did you Santo. like that? Here, let me do it again just for you. Kain man eh. Mura baka bagong panganak. I practiced that at home in front of the mirror. As in? Diba mo jud na ang buhat sa unod. Mag-iyak gyud na siya. Muiyo siya dili ko. I'm honing Kambing. my acting skills. Oh, I thought you were practicing your nga. Oh, that's it. Yan. Oh, I like that. Let's do it. That's a good one. No, nga na, Okay. magiging unod, no? Mukontra So, gid siya ba? so Ixon, I want you to understand why we want you to be doers of the word. No, so, mo na ang rason igsoon nganong gusto nato nga mapasabot sa tanan ba nganong gusto nato nga kitang tanan diri mahimong mga magbubuhat sa pulong sa Ginoo. There's a reason for it. Naay rason ni ana. But the true mark of maturity is not in the doing, but the doing will make us into what God wants us to be. Correct. No, so ang tinuod nga marka igsoon, ang tinuod nga sumbanan, ang tinuod nga dagway sa usa ka hamtong o pagkahamtong igsoon kay wala dili makita sa pagbuhat. No, kay daghang gabuhat pero walay buot, walay batasan. No, apan ang tinuod nga pagkahamtong sa pagkakristohanon kay naa sa pagkamao or sa pagkakinaiya. Sa kinaiyahan ni Kristo nga naporma sulod sa atoa. The doing leads to maturity. No, ang ato ang pagbuhat magdala siya sa pagkahamtong. Dalon ta sa pagkahamtong sa atong mga Okay, buhat. you guys sang a song this morning. Create in me a new heart. I want a pure heart. I want a pure heart, right? Di ba? Nag-awit ta karon buntaga, pure heart. Ganahan ko. Listen. Naninguha ko uputli nga Listen, kasing-kasing. Nixon, God doesn't want to give you a pure heart. He doesn't want to make in you your heart pure. No, dili Oh, ganahan. look at that look. Dili What? ang dili ganahan ang Ginoo nga himuong putli ang imong kasing-kasing. Kana nga kasing-kasing. God doesn't want to take our old ugly heart and Right. purify it. Dili ganahan ang Ginoo nga katong karaan nga ngilad nga maot nga kasing-kasing, dili sa ganahan nga putlion to. Listen, this is what He wants to do. Mo ni iyang gustong buhaton. He don't want you led by your heart. He wants to put His heart in you. Amen. Amen. No, ang gusto sa Ginoo nga butangan ka og bagong kasing-kasing nga iyang kasing-kasing ipuli diha sa imuha. Do you see the difference? Makita nato ang kalainan? Amen. See, we're all trying to behave and be moral and do good things through our ugly old heart. True. Diba? Ato ang ginasulayan nga mahimutang buutan, nga behave ko. Kunya, ang ato ang karaang kasing-kasing kay maot man. Mabehave din na siya. But God wants us through obedience to surrender so He can put His heart in you. Amen. Amen. Jesus said it like this, Ixon. It's not me that does the work. Amen. It's the Father within me. Amen. No, so gusto sa Ginoo igsuon ba nga pulihan kana nga kasing-kasing nga ngilad, maot, dunot, bulok, baho. Gusto sa Ginoo igsuon nga tangtango na
para pulihan niya og kasing-kasing nga putli nga gikan sa iya kay sama sa giingon ni Jesucristo igsoon, dili ako ang nagbuhat sa akong buluhaton apan ang amahan nga naa diri sulod sa akoa. When they said to Jesus, "Good master," he said, "No, no one is good except amahan." No, sa diha nga niingon ang mga tinunan ni Jesus kang Jesus nga buutan nga agalon. Wala niingon si Jesus nga walay lain nga buutan gawas sa amahan. So the Lord is not wanting to purify your heart. He's wanting to possess your Amen. body and your mind and your soul Hallelujah. and your spirit. He wants to possess you. Hallelujah. No dili gusto sa Ginoo igsoon nga hinluan ang imong kasing-kasing or putlion ang imong kasing-kasing kay wala dunot na guba na beyond repair di na maayo. Ang gusto niya pulihan ka og bag-ong kasing-kasing nga gikan sa iya. Amen. But you have to let Him. You have No? to allow Him. You Pero- have to ask Him. Kinahanglan nimo sa tugutan, kinahanglan nimo pangayoon, kinahanglan nimo ampi-ampo, kinahanglan nimo nga tinguhaon. Tagai ko ana Lord, bago nga kasing-kasing. So the goal of God is not to make you good. The goal of God, let's turn to Galatians 4, verse 19. Sige. No, so unsa ang tumong sa Ginoo? Dili niya tumong nga mahimo kang buutan o maayo. Apan ang tinguha sa Ginoo lantawa diya sa Galacia 4:19. Listen to the heart of the Father, Apostle Paul. Nung paminawa ang kasing-kasing sa amahan nga si Apostol Pablo. Let's read this together. Basahon nato nga dungan igsoon. What's this say? My little children, for whom I am again in the anguish of childbirth, Wait, you're until... not reading with us. Basa, dungan ta dungan. You ready? Okay. Start over. Okay. My little children, for whom I am again in the anguish of childbirth, until Christ is formed in you. The goal is Christ to be formed in you. Hallelujah! Amen! So maoy tumong igsoon nga mapurma si Kristo sa atoang kinasuluran. You have to get this sigsoon. No kinahanglan nga masabtan nato ni igsoon. See, religion and tradition is about taking the old ugly heart and making it pure. Well, no, He wants Christ to be formed in us. Hallelujah! No, ang religion and tradition igsoon gusto nila nga kini lang karaan nga kasing-kasing, kini lang karaan ako nga kinaiya, himo lang ning ayuha lang ni bibo, himo lang kung buutan. Dili, ang gusto sa Ginoo i-erase na ng karaan nimo, tagaan ta kag bago para mapurma si Kristo sa imong sulod. See, the Lord doesn't want us to wrestle with the flesh. He wants to get the flesh out of the way, Amen. and He comes in and takes over. Amen. No, kay dili gusto sa Ginoo igsoon nga magpabilin ta nga hangtod-hangtod nga nakigbisog sa tong karaan nga kinaiya nga hangtod mamatay na lang ka, maniguwang na lang ka, ilubong na lang ka, ga-struggle gyapon ka sa imong karaan kinaiya. Ang gusto sa Ginoo, papasto ng imong karaan kinaiya, tangtango na siya kay nga naman gipossess na ka, gipanag-iyahan ka, gipuno kaniya, gilukop kaniya sa iyang kinaiya nga langit no igsoon. Are you getting this, sigsoon? Nasabtan nato? See, we're trying to overcome the sin nature. God wants to form Himself in us to push out the Amen. sin nature, to No. overcome the sin nature. It's God who overcomes it, not us. Hallelujah. So kita naningkamot ta igsoon nga madaog nato ang kinaiya nga makasasala apan si Kristo ang iyang ginabuhat sa atoa kay iyang ginapurma ang iyang kaugalingon sa atong kinasuluran. Kay aron nga siya mo'y mutuklod anang karaan nga kinaiya pagawas sa imo aron nga mawala na siya. Kay gusto niya nga siya mo'y mupuli sa atong kinasuluran. So how does Christ being formed in you happen, igsoon? So sa unsang pamaagi man igsoon nga si Kristo mapurma sa imo ang kinasuluran. Sa unsang pamaagi? Nano man. What did I tell you? Unsay ang giingon? Daily? Adlaw-adlaw nga pagka masinugtanon. So Jesus said, if you want to be my disciple, you must pick up your cross when? Daily. Daily, lay down your life and follow me. Amen. When? Daily. Daily. Di ba? Are you there? Nasabtan nato nga si Jesus ang iyang requirement. Minimum pa lang ni.
No, pinakaubos nga gipangayo niya kung mahimutang tinun-an ni Jesucristo, estudyante ni Jesucristo, nga ato ang buhian ang atong kagulingon nga kinabuhi, kaugalingon atong katungod. Mupunit ta ug mupasan ta sa atong cross kada adlaw. Ug musunod ta sa iya kada. Amen. So what does it mean to pick up your cross daily and lay your life down daily? What does that look like? Unsay itsura igsoon kung ato ang buhian ang atong kagulingong pagbuot o pagpunit o pagpasan sa ato ang krus kada adlaw? Unsay itsura na? Obedience Correct. Diba? in the small things. Ang pagka masinugtanon sa gagmayng mga butang. Right. Di ba? Di mataganahan yun. Pero buhat ta, tungod kay, pick up my cross. Crucifying the flesh daily. Paglansang sa ato ang unod kada adlaw. Hello? Amen. Is God going to force you to do it? Pugson ba ka sa Ginoo igsoon nga ipabuhat na? Who's in control? Nakaron kinsa mo control? The spirit or your flesh? No, ang imong espiritu ang unod. Hello? Hello? Amen. That's why it's called picking up your cross, because the flesh does not want to pray. The flesh does not want to obey. The flesh does not want to read and study. The flesh does not want to be involved in the ministry. The Right. flesh does not want to come to church. That's why it's called picking up your cross and laying down your life daily, because these are the small things that the Lord's asking us to do every day. Correct. Nung unang gitawag siya nga, mupunit ta, ug magpasaan sa to ang krus, ug buhian nato ato ang katungod, ug atong pagbulutan, tungod kay, natural man na sa ato nga di taganan magbasa, di taganan magpray, di taganan magtuon, di taganan nga makig-fellowship, di taganan mo simba, di taganan mo-appeal sa mga buluhaton, di taganan nga magpasugo, di taganan mo sunod. Die daily. Di ba? Kay sa gagmayng mga butang, diha ta mamatay. Surrender daily. Munang kada adlaw ta nga mo surrender. Kada adlaw Okay. ta nagbuhat sa mga gagmayng mga butang. Kay para Now- kada adlaw tang mamatay. Now, if you were a good Catholic like I used to be, Na kung ikaw usa ka buutan nga Katoliko nga sama niya sa una, remember when you were a Catholic? kinumdum mo Katoliko pa mo, Some of you. ang uban. I'm not picking on Catholics. Wala na to Talking ginaduot ang about mga me. Katoliko, no? If Apan you- nagiskot sa may tungod sa iya. If you're a good Catholic like me, Nga you're a pa- really good boy on Sunday, and Monday through Saturday, you live like the devil. No, kung pareha ka niya sa una, no nga Katoliko pa siya, nga Right. balaan siya madomingo pero Lunes taman Sabado yawanon ang iyang kinaiya. Then you go to confession. Then magumpisal. Say 3 Our Fathers, 2 Hail Marys, Tulo ka amahan Now mo. you're good for duha Sunday. ka magimaya ka Maria. and then you can live like the devil again for 6 days. So okay na kakaroon nga Domingo, naputol na kuno ang imo ang sungay. Pwede na kapagkaugma magpatubo na pod. That's how many of us are in our walk with God as Christians. Daghan nato bisag Kristohano na tayo nga naghihapon natong batasan. Balaan ma Domingo pagka Lunes taman Sabado yawanon. I look so holy when I come to church, but you should see me at home on Monday. No, balaan kay ko ninyo lang taon pag madomingo kay simba man, pero lang tawa ko ninyo sa akong balay pagka Lunes. A guy? Aroy, aroy, aroy. Ikuto-kuto man, may dad. Magtanga na po ko ani unya pagkaman sa wali. Tulo ka Domingo na ko ana, dad. See, God is doing His part, but we have to do our part. Amen. No? Ang Ginoo nagbuhat siya sa iyang parte, kita po dapat nga mobuhat sa tuang parte. And first of all, it's understanding that it's not you, it's you placing your trust in Him. And through His grace, He's going to help you daily to overcome. Amen. But you have to take the necessary steps Amen. in agreement with Him. No, apan kinahanglan nga masabtan nato igso nga dili gyud kita mo'y magbuhat sa tuang parte. Ang atong parte lang gyud kay mao ang pagbutang sa tuang pagtuog, pagsalig diha sa Ginoo kada adlaw. Dayon, kinahanglan gyud nato nga mosunod kung asa ta niya giyahan unsa iyang ipabuhat sa atoa. So let's turn to Ephesians 4:12. Diha ta sa Efeso 4:12.
Yun. Okay, the reason the apostle, prophet, evangelist, teacher, and pastor were given by Jesus Christ to the church was to equip who? The saints. Who's that? Kinsa man ning mga saints? Kinsa ning mga gibalaan? Are you a saint? Gibalaan na ba ka sa Ginoo? Amen. If you're not a saint, you're still a sinner and you're going to hell. Na. No, kung dili nimo ilhon ang imong kaugalingon nga, kung dili pa ka gibalaan sa Ginoo, makasasala pa ka, subot pa sabot padulong na sa impyerno. So you can become a saint today. Amen. No, so kung By ikaw makasasala pa, surrendering. pwede ka, mahimong usa ka gibalaan sa Ginoo, pinagi sa imong pagtugyan sa imong kaugalingon kang Lord. So to equip the saints for the work of the ministry. Amen. No? Para gihatag ang 5 kapilo, apostol, propeta, What's the matter, evangelista, Bernadette? magtutudlo You og having a mga hard time? pastor, para nga sangkapan ang mga gibalaan sa Ginoo nga mobuhat sa buluhaton. Amen. What is the work of the ministry? Unsa man ang mga buluhaton sa Ginoo? That's the doing. No mo na siya gatong mga buluhaton nato, atong mga pagbuhat. That's caring more about other people than you care about yourself. Yes. Amen, No? amen. So ang works of the ministry, ang mga buluhaton sa Dios buot pasabot kay naa kay pakialam sa ubang tao kaysa sa imong kaugalingon. Ganahan ka mo atiman sa ubang Doing- tao kaysa sa ikaw mo atimanon. Doing the work of the ministry is obedience to the Lord, which will help you mature. No, so ang pagbuhat nato sa buluhaton igsoon kay mao ang atong pagkamasinugtanon sa Dios nga maoy mutabang nato nga mutubo ta ug mahamtong ta. That's why, Ixon, we give you lots of opportunities to do the work of the ministry here. But when we ask you to do the work of the ministry, no, you don't understand. I'm wrestling with the flesh today. No, so mao ni ang rason igsoon ngano nga ginatagaan ta og daghang oportunidad nga mahimot ang kabahin sa buluhaton sa Ginoo. No, daghang kay tang oportunidad pero kasagaran kay kita magdumili ta nga magpagamit magdumili ta. Maingon dayon ta nga o itagaan tag assignment, ikaw mag-share. Maingon dayon ta nga dili ko kay naglisod ko karon na ako'y mga pakigbisog. I'm not qualified. I'm not fit Dili ko angayan, dili ko to kwalipikado do the work of the nga ministry. mobuhat sa buluhaton sa Ginoo. Well, how do you get qualified? Na How unsaon do man you nimo get fit? unsaon nimo nga mahimo kang kwalipikado? Unsaon nimo nga mahimo kang angayan? I'm going to pray and fast. Magampo ko, magpuasa ko. No more bulad Di na ko magbulad for an hour. sa isa ka oras. Uy, grabe 24 hours ka magbulad ha. That going to make you holy, Ixon? Mao ba na makapabalaan nato? So we want to equip the saints to do the work of ministry for building up the body of Christ. That's you. You're the body of Christ. Amen. To build up the body of Christ, we all work together to do the work of the ministry. Amen. No, so gihatag ang 5 kapilo para sangkapan ta nga mga gibalaan nga mobuhat ta sa buluhaton sa Ginoo alang sa pagtukod sa lawas si Kristo. Ikaw ni ginatukod ka. Di ba ganahan ta madasig? Amen. Okay. Oh, ganahan pud ta nga kita pud mangdasig sa uban. Okay, verse 13. Sa 13. 13. So how do you allow Christ to be formed in you, Ixon? So sa unsang pamaagi man igsoon nga maporma si Kristo sa imong kinasuluran? Daily obedience. No pinaagi sa adlaw-adlaw In the nga small pagkamasinugtanon sa gagmayng mga butang. Okay, so we're commanded to equip the saints to do the work of the ministry for building up the body of Christ until we, who's we? Kinsa man ning kita? Are you exempt? Wala ba may labot? Anybody here, you exempt? Naan ninyo diri nga wa may labot ani? Until we all attain the unity of the faith. No, so hangtod nga kitang tanan makakabot sa pagkahiusa sa pagtuo. Ixon, have we attained the unity of the faith? Niabot na ba tayo igsoon sa pagkahiusa sa pagtuo? We're too busy fighting the unity of our spirit with the spirit of the Lord. Diba? Oh. Busy kayo, nagkapuliki ta gani karon nga magkahiusa ang atong espiritu sa Dios. Na? Di po kita makayo nga nagkahiusa na gyud ang atong That's why tanan. I'm telling you today, take your eyes off of yourself. Amen. Ixon. No, so And focus on Jesus. tangtangan ha ang paglantaw bitaw sa tong kawalingong mga struggle
Dili na ta maglantaw sa tong struggle. Itutok noon nato atong mga mata dito sa solusyon kang Jesucristo. He is the author and the finisher of your faith. Amen. He started a good work in you, and He will complete it, and He Himself will make you what you ought to be. Amen. So siya ang nagsulat, siya po ang mutapos, siya ang nagsugod igsoon sa imong pagtuo, siya po ang muhuman ana og muhamtong, ug buhaton niya kung unsa ang dapat nga mahimong ikaw. Trabaho na You see niya. why you stop focusing on yourself? No mo na siya ang rason. I can't do that. Nga dapat nga, dili na nato, I undangan na haven't nato. prayed. Ha? I haven't prayed. I'm too weak. I failed. I yelled at my asawa. I yelled at my bana. I'm not fit for ministry. No, so, undangan na to, glantang atong kaugalingon ba nga, sumala sa atong kaugalingon nga sumbanan. Nga mo ingon bitaw ta nga, dili ko, kay wala ko nag-ampo, kulang ko og prayer, kulang ko og fasting, kulang ko og reading. Kisa may naay ko andire ka ng sukdanan. Kasi nagdala og tape measuring. Measuring tape dire. No? Naba measuring tape. Unsa day kadagan na dapat ang prayer? No, unsa jud dapat kainita ang imong pag-ampo nga makaingon ka nga gakalayo ko ron, pwede ko sa ministry. Undangin na naigsuon. Nga makaingon bitaw ta nga nakasagit ko, dili ko pwede nga mag-opening prayer kini sagit ko. So, hindi mo pray ka nga Lord pasaylo ako kay nakasagit ko niya. Isungkoy. No, doing the work of the ministry is what matures you. No, so, ang pagbuhat sa buluhaton, igsoon, mao'y makapahamtong nato. Mao'y makapahigawas nato sa itong struggle noon. Hallelujah. Amen.